Sa bagong survey na pagka-senador, number 1 si Erwin Tulfo. At sikat na sikat ang mga Tulfo. Itong branding ng Tulfo. Isa dyan si Senator Raffy Tulfo, nandiyan na sa Senado, di ba? And then, potentially, susunod na senador din itong si Erwin Tulfo. Ibig sabihin, dalawa silang magkapatid na Tulfo dyan sa Senado. At even yung isa nilang kapatid, lumalabas din sa survey. So, ang tanong ng taong bayan dyan, bakit ganyan na lang kapopular itong mga Tulfo? May explanation tayo nakita sa Inquirer, editorial. Inquirer ito, ka-coffee, baka sabihin niyo bayaran ng Inquirer. Maganda yung article niyan. Pero dito muna tayo, ka-coffee, sa resulta ng survey ng Tangere. Sige, mamaya pag-usapan natin. Binasa ko rin itong, itong analysis na ito, itong editorial patungkol dito sa Tulfo brand. Bakit sikat? Bakit namamayagpag itong Tulfo brand? No? Sa headline po ng Manila Bulletin, Tangere, yan sa Tangere, yung survey research firm na yan, si Representative Tulfo continues to lead senatorial surveys. Survey na yan, ka-coffee. Pag number 1 ka sa survey, kung legit naman, depende kasi sa appreciation ng survey. No? Itong Tangere, feeling ko naman may scientific basis, scientific process din ang pinagdaanan yan. Survey na yan, kung tatakbo si Senador, si Representative Erwin Tulfo, survey yan, lusot yan, magiging senador yan. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo maintained his lead in the Tangere senatorial survey conducted from July 10 to 13, securing the highest voter preference among potential candidates for the May 2025 elections. Ang nakuha niyang puntos, 56.25% na voter preference, ka-coffee, ha? Ang taas niyan, 56.25. Itataas pa yan, ka-coffee. Kaya nga kung ngayon nga ang panahon na mag-i-election na, sure win na, lusot na yan, ka-coffee, itong si Erwin Tulfo. So magiging dalawa na po ang Tulfo natin dyan sa Senado. Parang Cayetano yan, etc. So mapapaisip ka, bakit namamayagpag ang mga Tulfo? Diba? Pagdating sa survey. Kasi may mga tumututol, may mga kumay-question. Ayaw nila yung Tulfo justice, no? Pero bakit ang mga Pilipino, siguro, pwede naman natin i-assume na majority dahil sa survey na to, let's say 56%, gusto nila yung ginagawa. So, may naghanap tayo ng reasons, naghanap tayo ng mga analysis. Napadpad tayo dito sa Inquirer.net. Yung Inquirer, and fairness naman sa Inquirer, credible yan. Hindi kahit pa paano, credible ang Inquirer among the newspapers, no? Yung mga broadsheet, isa ang Inquirer sa pinagkakatiwalaan. Diba? Nabasa natin ito. Actually, itong itong editorial na ito, noong April 19, 2024 pa, ilang buwan na po ito nakakalipas. Ang title niya, The Resonance of Raffy Tulfo. Kasi Tulfo, same lang din niya ka-coffee, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Mon Tulfo, etc. So, bakit nagre-reverberate? Bakit umaalingaw-ngaw itong Tulfo? Basahin natin itong analysis niya. Kayo mag-agree o mag-agree kayo o hindi, sige, comment nyo dyan sa comment section. Pero dito muna tayo. Pakinggan natin yung sinasabi nitong analysis na ito ng Inquirer. Kasi para magkaroon tayo ng sagot, di ba? Magkaroon tayo ng sagot. Kasi sa academe, pinag-aaralan. Nung nasa college din ako, kumukuha ko ng master's degree ko, inaaral din namin yan sa media studies. No? Inaaral namin itong mga TV programs ng mga Tulfo. At ano yung impact niya sa voter preference. Basahin natin. Whenever I travel around the country, whether I'm hiking, doing anthropological field works, or undertaking an academic trip, I take the opportunity to ask people what they think about the burning issues of the days. And many of their inputs ultimately find my way into my thinking and writing. Wait. Ang nagsulat nito ka-coffee ay si Gideon Lasco. Pwede siyang i-check kung sino siya, no? Gideon Lasco ng Inquirer. So, lagyan natin ng Tagalog, no, para maunawaan ng iba natin mga ka-coffee. So, kahit saan daw po siya magpunta, kapag nagbibiyahe siya ka-coffee, mag-hiking man siya, may field work siya, o may academic trip siya, nagkakaroon siya ng opportunity, nagkakaroon siya ng pagkakataon na ma-interview yung mga kababayan natin patungkol sa mga burning issues, mga maiinit na usapin dito sa bansa. At nakakakuha siya ng mga input, definitely, doon sa mga tao kanya nakakausap. Without my leading them into the question of which politicians they admire the most, one of the politicians that figure prominently in their narratives is Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo. Siya nagsasabi niya na, hindi ako ha. So lumalabas ang kwento nito ni Raffy Tulfo. Bakit kanyo?
Hindi niya naman nililid yung discussion na para mapunta doon kay Raffy Tulfo, pero lumalabas yung pangalan niya doon sa mga narrative, sa mga kwento ng mga nakakausap niya. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Basahin natin. He was the first to point out the corruption in LTO. Siya daw po ang kauna-unahan na nag-mention, nag-raise ng issue ng corruption dyan sa LTO. Sabi po ni Nani, isa pong driver dyan sa Laguna. And he even went to their office itself. He has spoken out about the difficulties of getting a license and all those necessary fees. Nagpunta pa siya doon mismo sa opisina. At sinabi niya yung mga proseso, yung mahirap na proseso para makakuha ng lisensya at yung mga hindi naman kinakailangan ng mga dapat bayarin. That's one. Such issues may be deemed by others, including his colleagues, as secondary to more pressing matters like foreign policy. Agree. But not for those who drive for a living. Ang style siguro, nung binabasa ko itong article na to, ang kaibahan siguro ng mga Tulfo, not necessarily Raffy Tulfo lang, Erwin Tulfo, isama mo na, no? Yung issue na tinutugon nila, yung issue na nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Sige, kumpara natin, dalawang issue ang pinag-uusapan dito ha. Issue ng driver's license, renewal ng driver's license versus foreign policy. Itong si Mamang Super, si Mamang driver, anong pakialam niya sa foreign policy? Hindi naman nakaka-apekto sa bitukan niya yan sa pang-araw-araw niyang buhay. Sige, may ilang senador ang focus foreign policy. Ang style naman ng mga Tulfo, doon tayo sa mga issue na nararamdaman ng mga Pilipino, ng masa, yung pagre-renew ng driver's license. Siguro yan yung difference ng mga Tulfo, Tulfo brand at ng ibang mga politicians. Yung mga nakaka-apekto sa pamumuhay. That's one idea. Like the indefatigable Risa Ontiveros, he has taken up cudgels for a range of issues that matter to specific constituencies, whether it's an overseas Filipino workers scam in Italy or a fertilizer scam in the Department of Agriculture, whether it's motorcycles being held at checkpoints, totoo, or some people deprived of liberty by being abused inside prisons. Last I checked, he was calling attention to the spaghetti wires in electric posts that are ubiquitous in our towns and cities, warning of its risk and hazards. Ang pinupunto niya, yung mga punto, yung mga issue na tinutugunan ni Raffy Tulfo ay itong mga basic issues na na-experience ng ordinaryong Pilipino. Recently din, napag-uusapan din natin ito, yung simpleng nakawan ng wallet dyan sa mga MRT. Diba basic yan Diba dapat? Hindi na dapat natin pinoproblema yan. Pero basic yan. At ang solusyon lang dyan, damihan mo yung police na nagbabantay dyan, yung auxiliary force dyan sa mga MRT para maiwasan yung mga pickpocketing na dyan o yung mga nakawan o kung ano man yan. Ganda ng narrative na to, in fairness. And of course, many still remember his confrontation with Cynthia Villar over land conversion back in November 2022. Isa pa yan. Nauubos na ng Camellia Home sa mga lupain. Which Professor Randy David commended at the time. Randy David yan. Whether he meant or not, Tulfo had touched a raw nerve in our pre-modern political order. This is the shameless interlocking of family-owned businesses and political dynasties about which as little as possible is publicly said in the polite corridors for the legislature. Bravo to him. Rightly or wrongly, what all of these episodes are depicting is someone who cares for issues that people care about. Kung babasahin niyo itong narrative na ito, itong analysis na ito, paulit-ulit lang ka-copy. Iisa lang ang pinupunto niya. Doon ka sa mga issue na nagmamatter sa mga Pilipino. Yun lang yun. Diba? Yun siguro ang nagiging advantage ng mga Tulfo sa ibang mga politicians. Kasi ang nagiging focus nila, yung mga issues na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, which I think is effective at dapat. Diba? Kaya nakukuha yung masa. And someone who has the courage to go against his colleagues if needed. Seemingly corroborating the plaudits I hear from my lalim kasi ng mga words ni Kuya interlocutors. The latest surveys show him as having one of the highest, if not the highest, trust ratings of incumbent senators, and he is even matching or beating Vice President Sara Duterte in hypothetical 2028 matchups. Diba? At napakarami pang ibang mga issues. Ayun, explained.
Pwede siguro gayahin ng ilang politicians kung gusto nila maging popular, no? Mag-focus ka doon sa mga issue na nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. In fairness, balik tayo dito kay Erwin Tulfo. Tama itong sinasabi ni agree din ako dito sa iyo kay Diego Feliciano. Maganda kasi ginawa ni Erwin Tulfo noong siya ay secretary ng DSWD, kaya number 1 siya. Agree ako dyan, kasi pagkaputok pa lang ng sakuna, ilang oras lang ka-coffee after, ilang oras lang, nandiyan agad, naka-chopper. Andiyan na agad, tumutulong na. In fairness, malaking factor yan. Ang problema lang, hindi siya na-confirm, diba, na commission on appointments. Pero mas naging maganda pa ang lagay na ngayon, nasa House of Representatives siya. And makikita mo yung kanyang headquarters, yung ACT-CIS, pinipilahan din ng tao yan. Diba, mga senior citizens, mga may sakit na pipila. So sikat online, sikat sa TV, may mga TV programs, at nakikita mo ang ginagawa. Feeling ko, yun yung sikreto. As compared to other politicians na puro daldal na walang ginagawa. Siguro doon sila nauunahan. Mukhang sure win ako. Naniniwala ko sure win na si dyan. Sure win na si Raffy Tulfo dyan. Si Erwin Tulfo sa pagkasenador. Di mo ba nakikita yung bawat province, million, bawat LGUs? Ano yan, September vlog? Hindi ko, mukhang response mo ito, mama. Hindi ko nabasa. Joel Danting, bilihin dapat ibaba. Tama si Kiko Matching. Si Duterte ba, nagawa yun ng SALN, ngal-ngal niya, di niya pa inabas. Dami mga bitter dito ka coffee, ha. Yaman na, wag ko nang sagutin yan, mo. Maraming langaw daw. Ay, nako. Sige, ano sa inyo dyan ka coffee? Sabi ni Terblig Deming, no? Pulong Rodrigo Sebastian, posisyon for senator. Yan ang nangyayari. Magsisitakbo daw lahat ng mga Duterte na yan ka-coffee sa pagka-senador, no? Sa 2025. Pero sa taong bayan naman, kung ibuboto siya, kung gusto pa siya ng taong bayan, hindi go. Pero hindi natin alam kung makakakuha pa ng ganyan karaming suporta, no? Tulad na nakuha nilang suporta nung kasagsagan nila, no? Sabi Arbasar, nakikinig sa atin. Hello po sa inyo kay September Vlog. Tigil nga kayo, DDS nga, yung SALN nga ng puon nyo till now, ayaw ilabas. Ang isa pa rin kasi napapansin natin sa kay Digong, no? Alam naman natin na mayaman si Digong, pero yung mga pictures na pinapalabas, kumakain ng prutas na luma, luma yung prutas. Di ba nakita nyo na isang araw, di ba? Yung kasi may kumakalat na issue na tsugi na daw si Digong, and then labas ng picture si Senator Bongo na buhay pa, na kumakain siya doon sa simpleng bahay, parang ordinaryo, pero naman totoo eh. Mayaman naman talaga, billionaire naman talaga. Tapos yung mga luma na yung prutas, di ba yung saging, nakita nyo naman medyo nabubulok na yung saging. Front lang eh, parang labas siya front eh. Hindi totoo eh. Ewan ko lang. Sabi ni Edna Buerano, no, wala naman sanang manalo sa Duterte. Kung tatlo silang tatakbo, halimbawa si Pulong, si Baste, si Digong, feeling ko may lulusot dyan na isa. Baka si Digong lumusot yan. Coffee, kung totoong ipupush nila yung pagtakbo nila, lulusot yan. Paawa lang, sabi ni Ma'am Lori Mamawag, posibleng yan lang ang style eh. Posibleng nagpapaawa lang ka-coffee eh. No to Duterte, no to you violator, sabi ni Francis Lieto. Ang problema lang, kasi kung lumabas yung mga kaso-kaso na yan ng ICC, magiging factor din yan. Pero ang problema kasi, among the three Dutertes, no, si Digong, si Pulong, at saka si Baste, ang pinakamalakas naman talaga dyan, yung tatay. Yun nga lang, with his old age, kaya niya pa ba? Diba? Kaya niya pa ba magtrabaho bilang senador? Lalo pa, gusto ni Senate President Chis Escudero 4 times a week magsesesyon. Kaya niya bang puntahan yan? Naku, mahirap-hirap yan. Baka mapagod siya. And sana mag-retire na lang siya. Marami naman siyang pera eh. Di ba? Milyon naman niya, malahimig na lang siya. Ka-coffee. Nilo Raduta, ka-coffee, kung hindi kayang pamabay ng presyo ng bigas ni PBBM, mag-resign na lang. Dahil andyan naman si Sara ipalit. Tanong kaya bang pababay ni Sara presyo ng bigas? Sagot ko, mas lalong hindi kaya. Ni Sara, sabi ni Nilo Roduta. Exactly. Kasi kanina nga dyan sa Mauto Rally, hinahanap nila yung tawag dyan, hinahanap nila yung 20 pesos na bigas. Nagawa ba ni Digong yung 20 pesos na bigas? Dinagda ni PBBM, mataas na yan. At least nga yung efforts ngayon pababain yung presyo ng bigas. Yan, may 29 pesos na.
Pero hindi pa lahat, no? Sa ilang bahagi lang ng Pilipinas. Sabi ni Fire Rabbit, million, si Jason sa ba, tinutukoy mo? Si Jason sa, million a month. Imagine ha, 1,000,000 kada buwan ang sinasahod niya sa SMNI. Paano kumikita ang SMNI? Ng ganyan kalaki, ganyan karaming sponsorship, galing sa Kingdom of Jesus Christ yan, sa donasyon yan, sa tithes ng mga miyembro nila. Magpapasahod ka ba naman na ganyan kamahal? 1 million a month? Oh, may 13th month, may 14th month? Grabe naman, napakalaki naman yan. Saan mo kukunin yan? Magduda na kayo, kikitain mo ng SMNI, ganyan kalaki. Ang masaklap pa, hindi nagre-reflect yan doon sa books, doon sa record ng SMNI. Kaya sila napahamak hindi na rin yung prangkisa. Dami kasing kasinungalingan na nakalkal. Ruben Sodario, confidential fund ni Digong ilabas na para malaman kung saan ginastos. Magagalaiti lalo yung mga yun, ha? Sabi ni Ri Jung Kyuk, no, hoy admin, wag nyo i-strike messages ko. Wala, hindi ako nag-strike ka coffee. Hindi ako nag-strike, kahit DDS o ano man yan, hindi ako nag-strike ng comment. No? Hindi lang natin nababasa siguro. Pakita ka evidence kung 1 million naman. Legit ba, Chester Bennington? Hindi ka ba nakinig ng hearing? Inamin niya mismo yan. Google mo na lang dyan. Inamin niya mismo yan, 1 million a month. 3 to 6 months, ubos ang teritoryo ng Pilipinas. Salamat do tayo, sabi ni Third League Deming. O yan, ang gusto nila. Makuha na ng China lahat yan. Diba? Yung access na binigay sa mga Chinese, yung mga pogo na yan, sang katerba sa panahon ni Digong yan. Yan, sabi ni Ma'am Lori Mamawag, yan, nasa news pa nga eh. Exactly, yung 1 million na yan. Hindi ko alam kung bakit hindi nasa panood dyan. Yun kaya ni Sara ibaba ang bigas. Ang gagawin niya, ibaba niya sa lapag yung bigas. Literal na ibaba, hindi yung presyo, no? Sa Belia, Duenya, sa Agapito, pag ginawa mo, Presidente ang Duterte, umasa kayo, sasakupin na tayo ng China. Magtatrabaho kayo, wala sweldo, susuportahan lang ng pagkain. Ako, nakakatakot yan, wag naman. Marisa Aneta, yan, maisog chair power daw yan, ka-coffee ha. Maisog chair power kasi maraming upuan doon sa rally nila. Anyway, sige na, ang bilis ng oras, ka-coffee ha. Nakaka 57 minutes na tayo, mag-1 hour na agad ha. Hermes San Miguel, nakikinig po sa atin sa Facebook. Ayan, good morning ka-coffee. Watching every day from Las Vegas. Happy viewing po sa inyo. Lagi raw nakatutok sa atin. O siya, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasuyo na lang. Please like and follow. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click nyo lang po yung-subscribe. Diyan po ka-coffee. Click lang po na subscribe. At i-like lang po ka-coffee itong video na yan sa ating attendance check. Marami pang nakikinig sa atin. May 1,447 ka-coffee nakikinig sa atin. Maraming salamat po at sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Sabado. Sige. Ingat kayo ka-coffee. Bukas magkita-kita ulit tayo ha. Maraming salamat po. 10:00 po ka-coffee ng gabi. Philippine Standard Time po yan. Ingat po kayo ha at huwag kayo maniniwala sa mga fake news ng mga DDS vloggers. O siya, sige. Paalam po sa inyo. Bye-bye.